Okay, so Diyos marahay na aga po sa Indo Gabos. Marahay na aga sa Gabos na mga katiwala ta, no, didi sa Radyo Veritas. Domingo na naman po. Siyempre, alas 10 hanggang alas 11 ng aga. Yaw na naman kita sa programang It's Family Time. Yan, okay. So, siyempre, bless ako maray. Taigwa kita, ako ngunya na kaibanan digdi. Ang kaibanan taman sa family and life sa Fatima. So, yaon digdi sa kung wala si Denny, Ma'am Denny, ay, Sister Denny Beho et Tiage. Yan, good morning sis. Diyos maray na aga, Sis Hazel. Diyos maray na aga man po sa mga nagdadamog sa indang... Oo, siyempre, inadjust ang mic. Okay, yan. Okay, again. Diyos maray na aga po sa gabos ng mga listeners ta, sa gabos ng mga naghihinanyog, kang It's Family Time. Asi nagpapasalamat ako kay Sis Hazel sa pag-imbitar sa kuya na maging kaiba niya ngunya na programa. Yan, okay. So, may na aga din po sa mga family and life ta dyan, mga sila Sis Jean, si Sheila, and syempre kay Father Dave, di ba? Kay Hello, Father Dave. Yes, syempre kay Bishop, kay Father Egay. Bishop Bong. Bishop And Bong. Pwede po ako mag-greet sa kuya mga pag-iriba sa marriage encounter of Our Lady of Fatima. Katatapos lang po kang samuyang fellowship this morning. And yaon po kami ngunyan digdi na imbitara ni Sister Hazel. Yes, and Sis Denny, magayon nang sa tong mga ngunyan, ang sa tong Domingo. Kasi syempre, pag Domingo number 1, family time, di ba? So magsisimba, pakasimba, nag-lunch, di ba? Nag-meal ka ang mga ang sa tong mga pamilya. So kadaklan man po ngunyan, syempre yaon sa harong, maluwas ta, kang pagsimba. So syempre ang family and life team taman po yaon man din po. So Sis Denny sabi ko nga ni ano ang magiging ano ang pwedeng topic ta so sa ngunyan ano ba ang pinakamagayon na topic? Sabi ko nga ni niya ko daw kung ang topic ta ngunyan is ang role kang pamilya sa pagbabago kang Philippine politics. So politics leadership pa. Siyempre may role ang pamilya sa pagbabago. Kasi ngunyan baga nakulaon ang role kang family. Yes, lalo na sa nangyayari ngunyan sa satuyang politika. Oo, kasi syempre siguro aware naman ngunyan ang satong ang kabos na naghihinanyog na talagang medyo medyo sabi ta nga ni on the rocks nga na ang satong ang mga leaders ta nga na, 'di ba? Ang especially ang nasa gobyerno ngunyan kasi kadakol na mga issue na minsan din talaga is nakaka-trigger na minsan din talaga is kaipuhan ta na ng magiging aktibo. Oy, by the way, kahapon yung peace rally nag-attend kami and magayunon ito kasi dumanahiling ko na wow, sabi ko kadakol palan kang concern na Pilipino albayano so dakulong kasuhapon na hello na ang satuyang mga kahimanwa yes. Sa nangyayari ngunyan sa satuyang nasyon. Dakulon so nag-participate kahapon. Dakol sis Denny kadakol and in fact imagine mo mayon 360 ito so na-imagine grabe nag-ura nag-init pero still yaon sa tao and then natapos ini past 1 PM na misa na headed by Bishop. So magayunon ito. Kaso hapon na ito nga ni napig-discuss ano ba ang role kang lambang saro. So syempre bago kita maging lambang saro dahil yaon kita sa pamilya, ang kadaklan Sis Denny na ang pamilya talaga ang family and life, ang mga church community ta igwang role to change Philippine leadership, mga politics kasi kaya nga di ba sa simbahan day man kita sa simbahan na ini ang iboto ta pero pirmi kitang piga-educate. Sisay ba talaga ang dapat sisay ba talaga ang pwede na siyempre pigatabangan kita sabi nga ni kang sabi nga ni di ba ang mga satong mga priest ang satong bishop pigagiya kita. Yes, pigagiyahan kita dapat kasi may nangyayari na ngunya na minsan siyempre bilang mga magurang by the way sis Denny kasi nahiling ko siya
after 30 years, dawantang diit na background, 30 years sa BU pagka-graduate, di ko na siya nahiling. And then, pag duman ko sa Fatima, yaon siya serving din. Magka-batch po kami kaini college day sa Bicol University College of Arts and Sciences pa ito. Yes. Nag-graduate kami 1994. 1994. So that was more than 30 years ago. Yes. And syempre medyo may pagkaano ini sa politika kasi namidbidan ko si Sis Denny, nagakampanya ka ito. Running for campus leader. Yes, di ba? Di ba malaog ka mo sa and then mapamidbid ka mo. Talagang sabi ko, ay wow, kasi syempre ka ito, pag campus leaders, makakampanya ka mo, mga matibay na talaga sinda, mga matibay sinda talaga. Kami sa pagkakampanyahan niya, so talaga, ang gagaling nila, matitibay po sinda. So, campus leaders ka ito, talaga nag-iisip kami, sisay ang iboboto mi. Kasi, ining mga campus leaders na ini ang nasa din sinda kang university para ipaglaban. Minsan, di ba, sa mga, hindi ipaglaban. That was the training ground na. Yes. Kahit panahon. Oo, so ibig sabihin, ang mga leaders tangon yan, ang kabatch ko yan si Congressman Garbin. Ay, kabatch ko yan. Magkakabiristo na kami kayan sa Arts and Sciences. So, tagabi. Oo. So ang landscape kang politics ngunyan talaga. Kang kapanahon nanta, sindaman kayo sa mga leaders. Yes. So, sa di ba? Talaga, kaya ito talaga, kaya nga sabi ko, Sis Denny, kako dahil nagkandidato, But anyway, yun. So, after that, nailing ko na siya sa Fatima and members din kang Family and Life. Naugma po ako, kasi ining mga araw kaini na, diba, so, nagiging, din sinda sa aktibo sa Family and Life. So, I'm sure po, si Sis Denny po, may mahihiras din sa to. May mahihiras talaga. Yan po, parehas ng samuyang misyon. Yes! Magkaiba kami ni Sis Hazel, dahil sa samuyang advocacy sa Family and Life, kang samuyang kanya-kanyang parish, as in aktibo man po kami sa diocese kang Family and Life. Oo. So we were bonded again sa pag-serve kay Lord. Yes, oo. So yun, so talagang mga naghina yung, dati pala niya sindang magkabatch. Kinuwinta na ninda so edad ta. 30 years after college, so more or less. Okay, so Sis Denny, ini baga talaga, may share ko lang sa imo, hindi nga, mga kaito, kang nagboboto ako talaga, kaya sabi ko nga partly din, sabi ko sa aki ko, medyo may fault din ako. Kasi ako talaga kaito, to be honest, sa national, ang pigaboto ko kaito, number 1, guwapo. Artista, di ba? Number 2, bida sa pelikula, artista na naman, di ba? I mean, well, siguro kaito kasi nagkaya ko mindset na pagwapo, and then bida sa pelikula, makakatabang. I mean, ganun kababaw. College graduate at that. So, ganun. Well, siguro hindi ganun. Sabihin na naging busy lang ako talaga maghanap buhay. And akala ko, sige, okay lang kasi bida ka sa pelikula, gwapo ka, magiging magaling kang mambabatas. So, sabi ko nga so siguro, ini na ang resulta niya. Kang mga arog sako na talagang boomers ba kita? Hindi ko. Oo nga, so talagang partly po talaga ako, sabi nga I accept, and talagang may kasalan po ako kasi talagang ka sa mga guilty na voters. Oo nga, di ba? Pag sinabi nga sino ang guilty, talagang saro ako sa mga pwedeng batuho na ako ang nagkaag sa inda dyan. Kasi kaitot kasi Sis Denny, di ba? Parang siguro yung election kasi kaito di ako maray nagkikialam na di ba? Kaito sa campus, okay, sige, maboto ako kasi si taga-kas. May mga ganun na akong mindset na iboboto ko si Arong Kaini kasi iyo ang taga College of Arts and Sciences, di ba? So ito pala medyo di ako maray naging di ba? Ako naman kaito, sis, if I may interrupt. Nagdakula ako, aware na ako sa politics. Kasi elementary days, 1986, that was the assassination of Noy Aquino. Ang papa ko, halos 24/7 siyang nakatutok sa radyo. So, aware na ako kahit kang mga nangyayari, kaya may idea akong siya ang mga dapat botohan. Nagkaigwa ka ito ki snap election, si Cory Aquino. Dekada 90 baga kita sis. Yes, oo. So,
politically, aware na ako kang mga nangyayari. Kaya nga ni Polsay ka. Lalo pang Polsay ka Not to pala. mention na Polsay Oo. so course ko kang college. Oo nga, no? So, Kaya medyo totoo man ako magsipat kang mga kandidatong karapat dapat iboto. ako, Big no sorry no nga. sa- Kaya nga ako sorry big ha. no talaga sa akin is yung nag-number 1 as senator the last election. Dismayado talaga ako kahit na siya ang nag-number 1 sa nanangganas as senator. Kaya nga guilty ako talaga eh. Pero at least nung panahon naman niya, yung nag-number 1 ka ito, di ko na siya binoto. Kung baga nagising siguro ako 10 years ago, 15 years ago. Pero sabi yung tangani, yao na sinda, diba? Nakapagparaboto na ako ng mali. But anyway, okay. So, Kaya yun, ma-educate kita partly. Yes. Kasi ito yung mga listeners. Kung ano ang role kang family. yes. So, may role ang pamilya mananggan sis Kung Denny. paano ilalatag ang landscape kang sa tuyang politika. Yes. Lalo naman yan sa very critical na Sitwasyon. na history kang sa tuyang nasyon. Oo nga, sis Denny. Kaya ako pasalamat talaga ako. Sabi ko sis, daw ang sana ang family and life, ang simbahan makatabang din na makapagtauning giya mananggad, lalo na sa mga parishioners magboto ning tama. Kasi yun na nga, sabi nga ni inaanitan na ngunyan kung ano sa mga sala ka ito. Sabi ko nga dahil guilty ako, talagang kasi ko din ngunyan is to educate din na bako lang na makapag-educate kundi na si tao magkayo ning paninindigan din talaga na to stand for what is right. Kasi minsan, madali lang talaga na okay, tama ka, pero hanggang doon na lang, mag-silent ako, hindi ako magsasalita kasi maaaring ma-hurt ko sa pamilya ko, maaaring ma-hurt ko so iba, di ba? So, difficile talaga sis Denny. Sa totoo lang, difficile magtaram. Sa family ta. Saro kitang pamilya. Pero bako kada saro dyan. Saro ang prinsipyo o kaya pare-parehas ang mga bobotohan kang kada miyembro kang pamilya pag abot kang eleksyon. True. True yan. Na mas ingani ka mo mag-agom. Di ka mo magkasundo kung sisay ang dapat ilaag din do sa balota. So dakulaon talaga ining challenge sa tuya. Kasi isi-shape ta kay ang future kang sa tuyang country. Yes, oo. So talagang importante talaga po sa pamilya na pag-ururunan ang mga issues kasi siguro kasi medyo conservatives kami. Kaito talaga kami dahil may masyadong pag-uurunan ang sa politika kaito kasi number 1 kaito medyo sabihan ta ng sensitive yan sis Denny kasi lalo pag nasa baryo ka. So, ang politika ka ito medyo maray pag-uurunan. Kasi kahito po, pag nasa bulod ka, medyo sensitive ang mga bagay-bagay na iyan. So, kaya kami kaito talaga, kumbaga naging, lang, na ang pag-uurunan lang na, na mga topic, sabi nga tangani, bako maray so, more on the financial lang kang pamilya. Bako so, may epekto mas sa sosyedad. nigpa-prioritize kang family. So sa oral daw na pagkakan. True. Bago mag-engage sa politics. Buda kayo Yes. sis. Dahil pa man na internet. Dahil pa mananggan. Dahil 90s early 2000. Dahil pang gayo ang internet. Dahil pang Facebook. Dahil pang social media. More on the lang talaga ito. Ang di na nangungunta ka ito. Ang telepono ito. So So pig-ring may cord. Yes. Analog na pigda-dial pa. Analog. So dahil takaman mabiblame. Dahil ka man guide mabiblame si Hazel. Oo nga, pero ngunyan, kaya nga pasalamat ako sa Diyos. Well, of course, ining internet ngunyan, ining mga social media. Kasi kahit paano, na rin kita sa news, nakaka-update na kita. Pero although sabi ta nga minsan meron din na konting negative kasi minsan may mga fake news na taka ito medyo ang fake news ang fake news ka ito ang fake news is chismis which is within the community lang yan nga kunya si chismis so kaito hanggang dun lang ang fake news pero kung yan talaga medyo pigagibo na siyang content high-tech na, di ba? So, talaga, in every blessing din talaga, blessing ining internet. Siyempre, meron din siyang kaakibat na, yes, oo. So, kung kaya, kitang mga parishioner, kitang mga albayano, lalo na, kitang mga Bicolano, lalong-lalo na, kasi ngunyan, one time na hiling ko duman sa national, sa news ka sa national